nananawagan ng tulong ang isang ginang sa Palawan. Manganganak na kasi siya pero na-stroke at na-comatose pa ang kanyang asawa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tinaningan na ang buhay ng isang padre de pamilya sa Puerto Princesa, Palawan. Maliliit pa ang kanyang mga anak at ang kanyang misis, malapit na isilang ang kanilang bunso. April 17 isinugod sa ospital ang 36 anyos na si Romeo Canumay Jr. Na-stroke kasi siya at nakitaan ng pamamaga sa kaliwang bahagi ng utak. Parang ang bilis lang ng pangyayari kasi napamaga niya agad yung brain ng husband ko po. Half brain po talaga. Tapos mayroon daw pong ugat na nakabara. Tapos kaya po siya tulog hanggang ngayon kasi sobrang magang-maga po yung brain nga po. Ooperahan daw sana sa utak ang kanyang mister kapag gumising. Yun nga lang, 2 linggo na ito sa ospital, pero unresponsive pa rin. Hoping pa naman po kami kasi lumalaban naman po siya. Hanggat may pulso pa po siya. Hanggat tumitibok pa po yung puso niya. Actually po, tinaningan na po siya ng 24 to 48 hours nakaraan. Pero awa ng Diyos po, nag-survive na din po. Nag-survive pa naman po siya hanggang ngayon. Ang masaklap pa, buntis at nakatakda na manganak ngayong buwan si Daisy. Ang kanilang 4 na anak, pawang maliliit pa. Hindi niya rin daw alam kung paano sasabihin sa mga anak ang kalagayan ngayon ng kanilang ama. Sabi ko sa kanya, parang hindi na makakasurvive si Papa. Tapos umiyak na po siya ng umiyak. So naawa po ako, hindi ko na lang tinuloy. Sinabi ko na lang hindi, natulog lang yun. Hindi ganun. Bata pa po ng asawa ko. Tapos siya lang rin po yung inaasahan namin. Tsaka naawa pa ako sa mga bata, syempre po, mga maliliit pa. Halos 300,000 piso na ang bill nila sa ospital. Dagdag isipin pa kay Daisy ang mga gagastusin sa kanyang nalalapit na panganganak. Kaya kumakatugpo siya sa ating mga puso. Sana po matulungan niyo po ako kahit sa financial na lamang po. Nagastusin araw-araw po na kailangan po dito sa hospital. Halos 20K a day. Ang lumalabas po bawat reseta. Laboratories. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.